Nakamit man ang upper middle income country status, nagbabala ang World Bank na posibleng bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Alamin kung bakit sa agenda report ni Remus Macasero. Tinalakay kanina sa Makati ang inilabas na Philippines Economic Update ng World Bank. Ito ang kauna-unahang report ng organisasyon mula nang makamit ng Pilipinas ang inaasam nitong Upper Middle Income Country o UMIC status, na bunga umano ng 2 dekadang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sinuri sa nasabing presentasyon ang mga matitinding risk sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa World Bank, inaasahang babagal sa 3.7% ang growth ng Pilipinas ngayon 2026. Bunsod dito ng policy uncertainty na nakakaapekto sa investors at ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa global market na nagpapasipa sa domestic inflation sa average na 4.8%. Kaya naman, inilatag ng World Bank ang 3 bolder reforms na kinakailangan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at maprotektahan ang nasa 30% ng mga pinakamahihirap na Pilipino na pinakaapektado ng inflation. Kabilang dito ang pagpapalawak ng 4-piece cash transfer program para hindi mabaon sa kahirapan ang nasa 2 milyong Pilipino, pagkontrol sa inflation at ang pagbabalik ng confidence ng mga investor sa bansa sa pag-aayos ng sistema ng gobyerno at ang pagpapababa ng cost ng pagnenegosyo. This progress has been tested by the global pandemic, by extreme weather, and by global uncertainty. Yet the economy has proven its resilience. The Philippines has earned this milestone. But a milestone, by its nature, marks a point on the road. It's not a finish line. That's why we are here today. Tinalakay rin kung paano tataas muli ang growth rate sa 5.2% pagdating ng 2027 sa tulong ng mga tamang polisiya. Kabilang sa mga dumalo, sina Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, DBM Secretary Kim Robert De Leon, at nagbigay naman ng mensahe si DOF Secretary Frederick Go. Ayon naman kay DepDep USEC Rosemary Edilion, nung tinanong tungkol sa Pacsilica kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. What usually happens is after graduation, they take their masters, we send them for scholarships abroad, and then they don't come back because there's not much opportunities here. So it's a way really of making sure that the talent is retained here. And of course, what we're interested in is to be able to diffuse that development even outside of the Pacsilica. Matapos ang presentasyon at dialogo, humarap naman ang World Bank officials at economists sa mga kinatawan ng media para sa isang Q&A session kaninang tanghali. Kabilang sa mga binigyang diin dito ay ang kahalagahan ng pagpapadali sa proseso ng pagbabayad ng buwis sa bansa. Ayon sa mga ekonomista, sa pamamagitan nito ay mas lalaki ang revenue collection ng gobyerno habang ginagawang mas competitive at innovative ang Pilipinas sa global market. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.